Legit. Kabataan naman ang hihirit. Legit. Usapang from the real source. Legit. Mga kwentong hit. This is it. Legit. Hello! Kamusta ka? Ito na naman kami, nagbabalik. Ito ang programa na kung saan merong kwentuang hit. Ito ang Legit! So, dito lang yan ha, sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Siyempre, papakilala muna kami. Ako si Arwel Mendoza. At ako naman po ang inyong kaagapay, ang Kael ng Bayan, Kael Garcia. Yes! At kami po ang inyong kabanding tuwing Sunday afternoon. Kamusta ka? Ano ba ang ganap mo for today? Nasaan ka ba? Ikaw ba ay nasa biyahe ngayon? Nagda-drive ka ba? Naku ha, ingat-ingat kung ikaw ay nasa kakalsadahan o ikaw ay nasa bahay nyo, kasalukuyang nagchichilax, nakaupo sa couch, nakatambay sa labas, or kahit nasaan ka man, we hope masamahan mo kami sa ating brand new episode ngayong hapong ito. And sana katulad ka rin namin na nagchichilax ngayon dahil ito, may mga inumin kami. May kape tayo dyan, di ba? Di ba, Kael? Yes, tama ka dyan, Kuya Aro. Siyempre, dito sa ating program na Legit, we discuss different things at pinagkukwentuhan nga natin ng iba't ibang hanas o concerns ng ating mga kabataan. Ikaw na nakikinig ngayon. Wow. Tumingin sa likod. Oo nga, tumitingin ka pa. Kalabitin mo yung katabi mo. Ikaw nga yun. So, dito po sa ating Legit, we aim na talagang maging responsible citizen tayo in the future. Naks. So, sit back and relax. Magkape tayo. Cheers muna tayo, guys. Cheers muna. Cheers! Yun! Ayan. So, dito po sa Legit, talaga mapag-uusapan pa natin ng mga bagay na dapat talagang binibigyan ng pansin, lalo na sa ating mga kabataan. Ikaw, Kuya Aro, kabataan ka, di ba? Oo naman. May question mark kung kabataan ka. Wala nang tanong-tanong. Ayan. So, aside po dito sa ating program, talagang mapag-uusapan po natin, napakahalaga ng topic natin later on, Kuya Aro. Kasi itong issue na to, itong concern na to, napaka relevant for this season. Talagang kasi kinuha-question nila So, mamaya ipapakilala natin ng guest. Pero ngayon, nakikita nyo na, di ba? Katabi na namin. Ito yung presence niya. So, hanggang mamayang 6:30 po tayo ng gabi ngayong linggo. Hanggang 6:30 po tayo ng gabi. At syempre, Kael, hindi lang tayo napapakinggan sa radyo ha. Tayo rin ay napapakinggan sa ating mobile app na FEBCPH. Kung wala ka pa niyang katropa ha, pwede kang mag-download. Libreng-libre yan sa Google Play Store at sa Apple App Store. And syempre, good afternoon sa iyo na nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming. Kung ikaw ay nanonood sa ating YouTube channel, konting lambing lang. Huwag mo naman kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa aming YouTube channel para hindi lang tong legit yung mapapanood mo, kundi yung iba't ibang programs namin. At kung meron kayong group chat ng inyong mga katropa, mga barkada, isend mo na yung link para hindi lang ikaw yung makakapanood dahil katulad nga sinabi ni Kael, napakaganda ng ating pagkikwentuhan at pwede kayong mag-watch party nasaan ka man ng dako ng Pilipinas at buong mundo worldwide. Tama ka nga dyan. At bago pa makalimutan, tayo medyo big time na Nasa Spotify na rin tayo. Yes, so, of course. Ano i-search nila? Sa so, Spotify? Hanapin nyo lamang po yung 702 DZS FEBC Radio TV kasi ito mong programa namin, mapapakinggan nyo rin po any time of the day. Yes, kung kailan mo matripang makinig, basta meron kang Spotify, naku, pwedeng-pwede yan. Ganun naka-convenient ang ating technology ngayon. At saka, Kuya Aro, speaking of mga social media at mga programs ka ng DZS, we want to encourage you po na paki-like nga and subscribe and follow lahat po ng social media channels po ng 702 DZAS. Mapa Facebook, mapa Instagram, mapa TikTok, mapa YouTube. Aba, mag-join ka na, sumali ka na sa ating community para po ma-encourage po tayo, mabasa po natin, marinig at mapanood po natin yung mga mahalaga pong programa na nakalaan para sa iyo. Iyan. So, wag mong kalimutang i-follow yan para updated ka rin sa mga ganap natin dito sa 702 DZAS. And katulad ng sinabi mo kanina, Kael, maganda tong topic natin ngayon. Yes. About Gen Z.
baka yung iba dito walang idea. Ano ba tong Gen Z na to? May ibig sabihin ba yun? Parang mapapa-research pa sila this afternoon. Baka may mag-google bigla dyan. Pero paalam na natin sa kanila, ano ba tong sinasabi nilang Gen Z? At marami rin naman ang nakakarinig sa term na yan. Pero Kuya Aro, ang gusto natin mag-explain yan later on yung ating resource speaker. Kasi talagang naghanda siya over the weekend, over the past week. Kasi nga, may pina-assignment natin to sa kanya. So, habang tayo nagpapahinga, yung ibang kabataan nagpapahinga, siya nag-research na. Grabe naman kasi paga niya. So, wag na natin patagalin. Wag natin patagalin Introduce mo na. Sino ang ating special guest for today's episode? So, the rose between the two thorns. So, siya yung kasama natin ngayon na kanina niya pa po nakikita. Wala pong iba yan kundi si Paris Pineda. Pero sino nga ba si Paris? So, kung naririnig niyo yung mga surname na Pineda sa ating programs, mukha pa lang, alam niyo na kung sino yung ugat at puno ng magulang na ito. So, ang ating pong guest this afternoon na isang kabataan, si Paris Pineda, 18 years old. At alam niyo ba, incoming second year po siya sa kursong AB Political Science major. At alam mo ba, katulad ng ibang mga kabataan, ng iba't ibang sports athlete, favorite niya na manood ng huge F1 racing. At alam mo ba, may content account sa TikTok 10. At so, pwedeng i-follow Mamaya ipopromote niya yan kung anong TikTok account niya. At sana tama yung pronunciation ko At huge fan din siya ng Levay Music. Ayan. At former high school competitive debater. Nakikita ko kasi yung post ng parents nito. Talagang nakaka-proud nga naman. At sana naman wag tayong ma-debate mamaya. Parang hindi ko ready for debate. Hindi ako ready. Gusto ko lang magkape. Oo. So welcome po natin si Paris Pineda. Hello, Paris! Hello! Hi, everyone! Bati ka muna, shout out ka muna dyan. Shout out! Okay, hello! Hi, friends! Ateneo friends! Isabel friends! Yung mga friends na text ko mamaya na, here's the link, guys! So, ito na yung podcast. And yes, I hope that you guys stay until the end and watch. Yes, samahan mo kami kasi maganda nga talaga tong ating kwentuhan for today's episode. And tayo ay masaya, Kael, dahil tayo ay sinamahan ni Paris para maging bosses ng mga Gen Z. Kasi tayo naman bosses lang millennial siguro. Nasa na tayo medyo adulting stage na tayo. Nasa acceptance. Parang hirap ng adulting. Ang daming ginagawa. Oo nga parang minsan mapapaisip ka, sarap bumalik sa pagkabata, no? Poproblemahin mo lang matulog sa hapon. True. Humingi ng baon. And of course, wala na. and of course, bukod sa pasasalamat natin kay Paris, tayo rin ay nagpapasalamat sa parents ni Paris, kay Kuya Bong and Ate Claire Pineda na kasama natin ngayon dito sa studio. So, kung kayo ay may mga magulang, makinig kayo ng Family Matters every Friday yan dahil usapang mag-asawa, wala pa kami ni Kael doon. Planning pa lang. Oo, planning pa lang. Pero sa mga parents nyo, sa mga kakilala nyo, kinig din kayo ng Family Matters every Friday. And aside from that, Kuya Aro, aside sa Family Matters, mapapakinggan din sila sa Happy Bahay, Happy Buhay. And of course, sa Motivation Minute, grabe na talaga yung service ito sa ministry. Ngayon kasama pati natin yung anak niya, di ba? Todo support ang family. Ganon talaga. At iba talaga kapag ang buong pamilya pare-parehas, no, na nagsuserve. Hindi lang dito sa DZAS kundi sa church na kung nasaan sila. So, Kael, start na natin tong ating So, without further ado, yan. Simulan na natin. So, Paris, share mo nga sa amin. Wait. Bago mo ibato yung tanong na yan. Maganda makilala mo na sila ng ating mga ka-legit. Oo, sige. Bakit political science ang naisipan mong kunin sa itong college ka na? Kasi at first, I really chose political science kasi yan daw yung pinagsasabi na this is the traditional path to becoming a lawyer. Ito daw yung course na that most of the lawyers take. And then if you search in Google, what course do you take if you want to become a lawyer? Political science talaga yung lumalabas. So, ayun, I took Pol Sci because I wanted to become a lawyer. But then, now, incoming second year, I really learned na talaga na you get to learn so much foundational principles about politics na it's different from law. It's like, the difference between this type of politics and another type. So, ayun, naging passion ka talaga to learn about yung mga principles about politics.
Dahil dyan, state the preamble of the Philippines. Grabe na. In-on the Biglang spot ko ganun, naman on the eh. Grabe na. Wala, di ko nakabisado Ako yun. nga din, parang 3 units lang ata ako dyan nung college. Ayan. So, Paris, talagang, ito na yung pre-law mo, itong Yes, political this is my science. So, sa tingin mo ba, currently, what needs to be done to fix the judicial system in our country? Really a lot eh. Like, there's really a lot. I would say in the Philippines, for example, kasi it's really about connections. So hopefully there will be one president that will step up and not pick people based from connections, but yung talagang capable, yung with the educational background to back them, they came from a good school, and not just, kasi, ito yung name nila, they're known, mga traditional politicians, ganyan, mga household names sa politics. So, ayun, actually picking someone who's capable to be in the judicial system. Ayun. So, alam mo, lalim talaga magtanong. Lalim mo magtanong. Pero okay yan, maganda yung point sa atin ni Paris. Pero balik tayo dun sa talagang topic natin ngayon. Kael, sabi mo nga kanina si Paris ang magbibigay sa atin ng idea, ano ba tong Gen Z? Ano ba talagang taon nag-start itong Generation Z na sinasabi ngayon? Kasi kanina we were talking, so Gen Z apparently starts from 1996 until 2006. Bigla ako napagod, narinig ko 1996. 1996? So pasok ka doon. Pasok ka. Based on what article? Ayun nga, it's debated. Some say na hindi nakasama yung 2006, yung 2007, mga Gen Alpha na yan. Yung last is 2005, so pasok pa ako. Okay. Yes. So 1996 hanggang 2006 ang Gen Z. So kung ikaw ay nakikinig ngayon at pasok ka dun sa 1996 to 2006, sabi mo sa sarili mo, Gen Z ako. So, Kuya Aaron, nalaman na natin ano ba yung age group ng Gen Z. So, sa tingin mo, Paris, ano ba yung pagkakaiba niya sa other generation aside sa sila yung mas bata sa edad? I think each generation naman different. Pero yung factor talaga that makes Gen Z different is our access to, tsaka yung constant exposure namin sa technology. So, to the latest technology. So, dapat laging may bago, laging may innovation. For example, yung iPhone 13, kakalabas lang ng iPhone 13, and then may ad na for the iPhone 14. So, nakikita mo talaga yung innovation. Pero another difference is then, mas liberal yung Gen Z in terms of politics, less traditional, and we're really more involved sa politics, whether sa social media or active, like protesting on the ground mismo. You'll really see more Gen Zs being involved, calling out yung mga politicians sa Twitter, like, ganyan. So, ayun, yeah. I definitely agree kasi nitong recent concluded election, talagang naging evident tong voice ng youth, 'di ba? Talagang ang laki ng impact nila sa society, yung voice out nila, lalo na sa paggamit ng social media. What can you say on that? True. Social media talaga is really a platform kasi since we're known as techie, yung mga tinatawag sa we're known as techie. So, ayun, we really use yung mga IG stories, yung mga Twitter accounts, TikTok to really reach a wider audience about our political beliefs, what's currently happening sa Malacanang, ganyan. Kasi yung generation nila, sila talaga yung pinanganak na meron ng technology. Yes. Well, tayo, sa generation natin, kahit papaano, emerging pa lang yung technology. Yes. Unlike sa Gen Z, nandyan na may computer na at marami ng mga gadgets na nagsusulputan. Pero Paris, dito sa ating kwentuhan ngayon, ano yung masasabi mo about dun sa, kasi marami mga perspective about sa generation nyo na ito naririnig ko lang na yung iba daw dahil may technology na nung pagkapanganak nyo, minsan natatawag daw na parang tamad. So paano yun? Paano nyo i-defend naman? Wow, nagsimula na ng Ayan na. Kala ko walang debate. Hindi kasi di ba karaniwan yung mga naririnig nating mga comment about their generation. So ano ang take mo sa mga ganon? Well, marami pa yan pero ikaw, anong take mo sa mga ganong comments? I think everyone's entitled to their own opinion naman. Ayun nga lang, hopefully those opinions don't end in disrespect or underestimating what Gen Z can do. Kasi for example, there are many Gen Z na ambitious
and they want to start their own careers. Like kung baga they have like an entrepreneurial spirit kasi they want to start businesses kasi they have access to social media. Pero some of them, ayun nga, they call us tamad kasi puro technology, ganyan. And sometimes it depends, maybe tamad talaga sila. But then, for sure, not all Gen Z talaga. Kasi we're really passionate, for example, about politics. We're passionate about creating businesses. Kasi ito na yung like, this is the platform given to us. It's easy to start a business nowadays. Madaling mag-post. Like, like my Facebook page, nag-start ako ng business, ganyan. Yun. So aside sa pagiging tamad, sabi din ng ibang generation na ang Gen Z daw ay risk-taker. So, bakit nga ba sila naging risk-taker? I think, honestly, depende yan sa tao Pero yun nga, most of the Gen Zs are risk-takers in the sense na mas bold sila. I don't know, maybe is it because of the way we were brought up? Like, mas liberal ba tayo na yun? Like, hindi na conservative times? Maybe they're risk takers in the sense na, climate change is coming and we need to make our mark in the world. We need to make this world a better place kasi we will deal with the consequences of it later on. Pero ikaw ba, sa personal experience mo, ikaw ba, you can consider yourself as risk taker? Depende. Depende sa bagay. Okay, so yun na, ilan lang naman yun sa mga sabihin na nating tingin sa inyong mga Gen Z. Pero eto, dahil katatapos lang natin sa pandemic, meron pa ring COVID, pero kahit papaano nakakahinga na tayo ng maluwag. Medyo maluwag-luwag na rin ang mga health protocols. Pero nitong nagdaang pandemic, Paris, kamusta ang naging mental health? Siguro, sa'yo na rin, sa iyong personal experience bilang bosses ng mga Gen Z, and paano ka naka-cope up naman from this issue? Really, nung pandemic talaga, kasi we were isolated. We're not used to it As in, yan na yung naging new normal natin. So, siguro I felt more lonely. And I can really speak for a lot of my friends then na nag-open up sa akin na, I feel so lonely. Parang wala akong kausap. Di ako makalabas. Di tayo makagala. Ganon. And, for me, mas lalo akong naging spiritual. So, a lot of my friends know that, I'm really spiritual kasi yun nga yung upbringing ko. So, feeling ko nung pandemic, that's when I really connected with God for me. And then maybe for other people, they found new hobbies to keep them entertained. Pero yun talaga, like isolation can really cause loneliness. Loneliness leads to things like depression. Pero hopefully some of them are okay now. Yeah, kaya totoo yung naging inilabas ng ating DOH at ang WHO about dun sa malaking porsyento na itinaas ng mental health issue. Dito pa lang yan sa Pilipinas. And talagang tayo natutuwa ngayon dahil bumalik na lahat Yung nga, yung new normal nandito na, and marami na sa mga katulad yung Gen Z ang nakakalabas na, and nakapag-explore na ng maraming bagay. Kuya Aro, i-share ko lang din kasi talagang iba yung naging impact ng pandemic sa mga kabataan. Not only sa Gen Z, but sa ibang generation. For example, sa akin, parang jackpot na ata ako, nakadalawang COVID ako nitong pandemic. So sabi ko, nung una yung pinaka talagang mahirap kasi na-isolate talaga ako. So sa hospital? Sa isang public school sa Rizal. So almost 13 days ako doon. So na-stuck ako sa isang room, wala akong kausap. Parang ang kausap ko lang doon, mga upuan, mga halige, wall. Sabi ko, iba yung feeling na mag-isa ka. Though, may mga friends ka nakakamusta sa'yo, may cellphone, para virtual call, pero iba pa rin talaga yung may accountability partners ka during the pandemic. And then, nakadagdag nga doon nung, siyempre, may mga personal dinideal pa tayo. So, mahalaga sa mga youth na do not bottle up your problems. You should have accountability partners to share whatever struggles na meron ka. Kasi, ang hirap na kinikip mo, di ba, Paris? Yes, that's so true. As in, like, kasi you get napupuno ka You get so filled with loneliness and you want to vent. Naka-isolate ka pa that time, di ba? I know. Actually, munti ka na ako magpasko dun kasi tanda ako, December 23 ako na-release, na-discharge. So sabi ko, Lord, gusto ko bago magpasko, ma-release man lang. Pero hindi pa rin ako lumabas kahit nakauwi na ako ng bahay. Sinundo ako ng mom and dad ko from that school. Nag-stay pa ako ng 2 weeks sa bahay. So nakalabas na ako nun mga January 2nd week. So, nag-home isolation pa ako nun. Just to make sure na, syempre, ayoko naman maapektuhan ng family ko.
Ayan. Speaking of Gen Z nga, Kuya Aro, ayan, may iba pa tayong mapag-uusapan. So, kamusta naman yung is it important for Gen Z na talagang mag-stand sa different issues? Kasi nga, di ba kanina pag-usapan natin, election, mga... Ang daming issues dito sa Sobra. Pilipinas. Mahalaga ba yun, That's Paris? true. Yes, definitely. Kasi Gen Z will be the one that will deal with the consequences later on. Yeah. So, for example, yung climate change, yung heat waves, yung rising temperatures, yung rising sea levels, it's not gonna be yung mga people at power na yun. Yeah. It's really gonna be us. So, it's very important talaga na we advocate, we make more people aware of it para, for example, makonvict sila na, okay, maybe I'll not throw trash on the street. Maybe I'll switch to like cleaner, greener alternative, ganyan. But yes, super important. Oo, important yun kasi hindi pa pwede na nananahimik lang tayo sa isang tabi. And ang maganda kasi sa Gen Z, they have all the means, they have the tools, lalong-lalo na ang social media para i-share din nila kung anong stand nila sa maraming mga bagay at lalo na sa mga issue na kinakaharap ng ating bansa. Pero sa'yo, Paris, bilang Gen Z, ano naman yung tool mo? Ano naman yung way mo or ginagawa mong paraan para ma-share din yung stand mo sa isang particular na issue? Okay, social media, super obvious yung social media. So as someone who has an IG account, Twitter, pati na rin Facebook. So posting yung mga advocacies ko, for example, welfare of the poor, mental health, yung mga followers ko, they'll see it eh. And even if you're just a high school student lang na may 300 followers, I can guarantee you about 50 people will see your story. Yeah. And they'll really be made aware na, si Paris nag-post ng about mental health. Sige, tatap ko to sa IG, then I'll look at their account, ganyan. Ayun. So, sige, pag-usapan natin dahil ikaw ay TikTokerist. Wow, TikTokerist na. Ako kasi TikTokers din ako pero di ako nagsasayaw sa'yo. Ako din. Yes. Hindi tayo tinawag dyan. Ako din, tamang scroll lang ako. Nanonood lang ako. Pero pag talagang nag-browse sa TikTok, talagang di mo Yes, yung namamalayang time. oras. Yes. Oo. True. Ako siguro, as far as I remember, meron ako isang araw na nag-browse ako sa TikTok, di ko namamalayan 3 oras na ako nanonood. Oh my God. As in, talagang hindi ko namamalayan. Ang tagal na pala. Pero hindi naman yan during work hours. Bawal. No, mga ganitong weekend lang. Oo. Weekend naman. Kung sa working hours na ko, delikado. Pero yun nga, iba talagang impact ng TikTok. Pero going back sa'yo, Paris, sa mga content mo, ano bang mga kadalasan na makikita sa iyong TikTok account sa mga gustong mag-follow? As in my TikTok account kasi, I'm a really huge fan of F1. So, yan po yung racing, Formula 1 racing. If may mga familiar po kayo. Yun, I post about yung Ferrari team, mga Mercedes, and then yung mga drivers nila, ganyan. So, yun mostly yung content ko. And then, yan din yung na-attract sa account ko. Eh ngayon maganda kung ano yung passion mo, kung ano yung hilig mo, at ginawan mo pa ng content at marami nakarelate, talagang marami yung pa-follow sa'yo. Marami ring may inspire and marami ring mamamotivate. At iyon yung kagandahan ng social media. Kaya kung ano man yung social media na meron tayo, kaysa gamitin natin sa hindi magandang paraan, bakit hindi natin i-maximize at gamitin natin ito upang maka-inspire, maka-motivate ng ibang tao. Di ba, Kael? Tama ka yan, Kuya Aro. So, Paris, aside sa mental health, can you give us 3 examples of your advocacy campaign for the youth and for the Filipino people? Okay, 3 examples. Yung first one is definitely welfare for the poor. Yan talaga yung first. The second one is about women's rights. So, equity and equality for women. And then yung third one, I think the third one would be environment for sure. So, welfare for the poor, women, and environment. So, i-connect natin yan dahil nagpa-polsay ka. Yes. What needs to be done sa ating Congress? Like, what in terms of what to prioritize muna? Ano talaga, welfare for the poor talaga for me. That's what I'm really passionate about. Kasi sobrang daming poor people that are really suffering talaga yung, na yun, maulan. Minsan naisip ko na, do they have, like a shelter to hide under? Yung mga farmers, for example. Like, honestly, pinagdadasal ko na, Lord. Like, sana hindi po ma-ruin yung crops nila, ganyan. And yun, I feel like that really needs to be included in the bills. Caring for farmers, yung mga fishermen, ganon. Yes, yung mga livelihoods nila.
Alam mo, Kael, ang dami natin nakukuha kay Paris. Talagang ang dami na... Ang daming insights ng Oo, Gen Z. ang daming insights. Syempre naman, ang daming reference, Daming di ba? reference. Ang daming pwede mapagkunan ng source. Pero, katulad nung sinabi ko kanina, di ba, na share ko na ito yung tingin sa inyo, ito yung perspective sa inyo ng ibang generations, and sinabi mo nga rin yung stand mo. Sa yung personal experience, paano mo naman dinidil ito sa mga ibang tao na, sabi natin, older? Paano mo ina-address naman yun kapag may mga ganong, sabi natin, negative na perspective sa iyong generation? Fortunately naman, I haven't experienced Wala a direct, naman. Okay. a direct negative experience. Pero yung mga friends ko, especially from Polsai, tuwing social family gatherings nila, their older relatives, mga tito-tito nila, they shut them down agad yung mga opinions nila about social issues, ganyan. And then they assert na my opinion is more credible, it's better than yours, ganyan. So, sana it doesn't end in disrespecting each other's opinions. And even for Gen Z, wag din natin i-disrespect yung mga older relatives natin. So, mutual respect pa rin. Oo. But ayun. Kasi iba ang pinagugutan, iba ang roots, iba ang nakagisnan, di ba? So, tama yung sinabi ni Ate Paris sa atin, mga ka-legit, na lahat tayo pwedeng magbigay ng opinion, lahat tayo pwedeng mag-share ng thoughts, pero huwag nating kakalimutan yung word na respect. Yes. Diba? Lahat tayo may pagkakaiba, lahat tayo merong stand sa ganitong issue. Pero kung walang respect, wala talaga. Mahihirapan tayo, di ba? Sabi nga nila, respect begets respect. So, Oo. kailangan respetuhin mo whatever their stand, their views. At the end of the day, kasi iisang bansa tayo, iisang flag yung na-represent natin. We are Filipino. We are representing Philippines. At nakakaya sa ating neighboring countries kung Yes. miski Filipino, mag-aaway-away, Yes, right? that's so true. Yes, I agree. Kaya ako, agree ako sa mga sinasabi ni Paris sa atin ngayon. Talagang ang sarap makinig sa mas bata sa'yo. Inaamin ko na mas bata po sa amin si Paris. At Pero saka, Kuya Aro, yung mga older generation sana buksan ang kanilang tenga sa Maging mga kamalayan mas nito, bata, awareness, Be di ba? open-minded. Be open-minded. oo, kumbaga hindi lahat nung alam nating tama, 'di ba? Yeah. Pwede na nating i-apply lahat, i-filter din natin kasi maganda na ingay, doon papasok yung importance na nakikinig tayo Yeah. sa mga bata. True. Yes, so Diba? true. Kahit sabihin natin na meron tayong experience, mas lamang tayo sa edad, marami tayong na-encounter, iba pa rin talaga kapag napapakinggan. At yun din naman yung gusto ng mga younger generations. 'Di ba? Yung mapakinggan, yung maintindihan, and ma-gets kung ano ba yung pinagdadaanan nila. Sorry to tell, pero isa yan sa mga factor kung bakit marami sa generation, sa mga younger generation, ang nagko-commit ng suicide. Yes. Because I agree. most of them, hindi sila napapakinggan. Marami sa kanila hindi naiintindihan. Especially their parents. Sa generation nyo, ito pag-usapan natin before we pause for a break, Sa generation nyo, ikaw ba, may mga na-encounter ka ba na ka-age mo na nag-commit ng ganong gawain? Yes, actually, sa school mismo, I remember sa high school, I know, I was grade school pa noon, may nag-suicide sa mismong school namin on that day. What is the reason? From what I remember, it's like a familial issue. So, rooted within the family yung reason na pagka-suicide niya. So, yes. Yan lang talaga what I've experienced. So, inang mga sad reality. Yes. Kaya importante na lagi tayong nandyan sa ating mga anak, sa That's mga true. bata, di ba, Paris? Napaka-importante, di ba, Kael? True. At saka dapat yung, ayun nga, panawagan din sa ating mga parents na talagang i-acknowledge lahat ng feelings are valid. Yes. At wag nating i-impose yung kung anong tatingin natin ay tama because we have different situations na hinaharap. And hopefully sa mga kabataan naman, maging open din tayo sa ating mga parents. Yes. Maging accountability partner natin sila within the family, within the house. Sila yung ating makakasama. Kasi gigising tayo, matutulog tayo, nasa iisang bubong tayo, right? Yes, that's true. And Kuya Aro, before we end, I think parang ang bigat kasi nga napag-usapan natin to. We need to take a break. Oo, Para- break muna Ayan, tayo. makahinga man lang tayo. Oo, magkape-kape muna tayo. Pwede pa kayo mag-CR break. Mag-coffee break dahil
sa ating pagbabalik, makakasama pa natin si Paris dito sa ating magandang kwentuhan ngayon. And sound trip muna tayo. Break muna tayo. Wag po kayong aalis, magbabalik pa po kung saan ang kwentuhan ay may hit. Ito ang Legit! Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Nagpapatuloy sa 75 taong pagsasahinpapawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, Care 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, at online sa Pinoy Connection at Now XD. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. And you're still tuning in dito sa programang Legit, kung saan ang kwentuhan ay hit na hit. Ako po si Arwel Mendoza. At ako naman po si Kael Garcia. At kasama pa rin natin si Karis. Yun. Ayan, nasa huling parte na tayo ng ating program, and napakaganda nung una nating part, Kuya Aro and Paris, no? Talagang napakasiksik, napakaandaming insights, pero madadagdagan pa yan. Pero ikaw na kabataan na nakikinig ngayon, aba, patuloy kang makinig, i-share itong ating kwentuhan sa mga group chat nyo, ipamalita na sa inyong kapitbahay, o kung ikaw naman ay nakikinig sa radyo, pakilakasan na yung volume niyan. Oo, kung meron ka ring mga thoughts, ideas, or comments about our topic for today's episode, libreng-libre mag-comment dyan sa ating comment box sa YouTube and ating Facebook live stream. Ayan. Ngayon, pag-uusapan natin ng mga takeaways. Pero before that, may ibabato lang akong question kay Paris. Kasi sabi, ang mga Gen Z daw, ang daming gusto, ang daming hanash, napaka-idealistic. Gusto kong marating to, gusto kong ma-achieve to. Goal-oriented. Goal-oriented. Na minsan nakakalimutan nila yung process. Ano yung masasabi mo para dito? Today, my personal experience actually, when my mom was asking me what I wanted to be or what I wanted to do with my pol-sci degree, I said, okay, I want to be a lawyer. I want to enter into either criminal or corporate law. And then after that, God willing talaga, like, I want to be a politician. And then, ayun, like, I was expecting, konting,
My mom was like, no, you need connections for that, ganyan, just leave the government be. There's already people that's assigned to that, especially yung may mga household names na nasa politics. So I really said, Ma, if it's going to be puro sila lang, then who's really going to change the government? Kasi it's really going to be Gen Z that will deal with the long-time consequences ng mga laws na papasok, ng mga decisions. So ayun, and also my Pol-Sci blockmates then, we really want to, change the world. I know it sounds idealistic, but it's really true. When we actually put it into action, that's basically the main message of what we want to do. At saka it's really hard na talagang to break the system na It's meron. really hard. Kasi Yes parang po. meron ng established culture. Yes. And ito nakikita natin, tip of the iceberg lang to. Pero kung magdi-deal ka doon, napakalaking issues. Parang yung nangyayari sa That goes system behind ng politics sa Philippines. Ang daming mga long generation ng names na naka-establish. Pero recently, nakita mo yung emerging new names sa politics na mas bata. Ano masasabi mo doon? It's really nice. So that really shows now we're taking a switch to becoming more liberal, becoming more open-minded to new names in politics, new faces in politics, which is really refreshing, I would say. Nakakatuwa yun, no? Dahil meron na talagang involvement ang mga katulad nating mga kabataan sa mga social issues dito sa ating bansa. And Paris, dahil nga kanina nabanggit mo your parents, kung paano sila ka-supportive sa iyong mga balakin, sa mga gustong mangyari. Gaano ka-importante sa katulad mong Gen Z yung support na nakukuha mula sa iyong family, lalong-lalo na sa iyong magulang? Very, very, very important. Kasi it's really your parents that are going to act as the wind beneath your wings. Kasi they give you the financial support. Yeah. They put you in school. And then dapat, in order to find the job, of course, you need to be well-fed para you have the energy to find the job. And you also have the education for that. So, if your parents really don't support you, and that's the reason why a lot of Gen Zs go into mental health illnesses kasi they feel na malayo sila sa parents nila. So, very, very important that you have supportive parents that are open-minded, that are willing to help you and push you to where you want to go to. At saka aside sa finances, saka sa education, grabe rin naman kasi ang parents ito. Moral and spiritual support Moral and din. spiritual Diba? support. Panalo na. Lodi din eh. Ayan. Okay, so alam mo, dito nakukuha ko from Paris sa ating episode ngayon, mahalaga talaga na ang isang Gen Z ay merong participation sa pagbabago. Importante yan. And they have all the resources dahil nga ang nakagisnan nila, talagang technology na. Marami na mapagkukunan. Kaya yun naman yung nagiging reason din itong mga Gen Z na maging idealistic and maraming pangarapin sa buhay, maging goal-oriented, di ba, Kael? At saka, I believe kasi ang topic natin, the rise of Gen Z. It doesn't mean na the rise of Gen Z is to diminish the other generations. Yes. And it's really important na i-value natin whatever generation na meron tayo, anong part tayo ng generation na yan. Pero itong Gen Z, being idealistic, being risk-taker, kailangan i-value natin yon and do not invalidate those feelings na binibigay nila. And nakakatuwa yung mga sinabi ni Paris kasi at a very young age, na 18 years old, grabe yung kanyang dream. Oo. Not only sa kanyang sarili, pero samantalang sa ako nung bansa. 18 years old ako, anong ginagawa ko? Grabe, kung aalalahanin ko yung 18 years old ko, parang sabi ko, parang nagbubulak-bulang ako. Nagalag lang ako. Pero ang ganda at ang sayang pakinggan na si Paris at her age, talagang ang dami ng gustong marating sa buhay. At yung gusto niyang marating, hindi lang siya yung mag-welfare. Yes. Kundi yung meron ding mag-welfare din yung mga taong nasa paligid niya. Yes. Talagang, di ba, ang nakaka-inspire din na mangarap pa. Hindi lang para sa sarili, kundi sa mga taong nakapaligid sa'yo. Not self-interest, but the interest of many. Yun talaga yung goal ni Paris. So, Paris, dagdag ko lang na tanong, Yes. kumusta ka naman ngayon bilang Gen Z? May pressure ba? May pressure. May konting pressure kasi it's like, people look at us as the next generation na you're growing up with technology, ganyan, and
you know you need to get a high-paying job so you can live. And then there's also the pressure of climate change. And the pressure of climate change is super real talaga. Yes. Kitang-kita na natin yung hindi magandang effect ng kapabayaan natin sa ating kapaligiran. Either sobrang mainit or sobrang maulan. Yes. So yes, may konting pressure, but if you have the right support and you surround yourself with the right people and you have a dream, kaya yan. Pero ikaw, Paris, moving forward. Wow. Moving forward. Ano ang nakikita mo sa sarili mo? Sabihin natin mga 5 to 10 years from now. 5 to 10 years. Lakas maka-job interview. Parang applicant natin ngayon si Paris. Gusto ko lang malaman. Pero hindi pa siya sumasagot, parang pasok na kaagad. Oo. In 5 to 10 years, hopefully I'll be a lawyer in around 5 to 10 years. And someone with a heart, someone that really cares, as in yung genuine care, not just for what people would say about me and how people would view me, but someone that sincerely cares about other people, yung family ko, about this country. Yes. Grabe, no? Ang lalim naman nun. Talagang nakikita ko yung heart kay Paris na hindi talaga para sa sarili niya, kundi for the community. And totoo yung sinabi mo, yung genuine heart. Kasi may iba naglilingkod, pero nauuna yung interest sa sarili. Yes. Pero yung kay Paris, talagang nauuna yung talagang service for the community, for the public. So, Paris, what can you say din sa ibang generation? May panawagan ka ba sa kanila? Yung tingin nila sa inyo? Ano ba yung may gusto ka bang i-call out? Linawin sa mga kuya mo. Sa atin talaga. Older generation. Lahat na. Oo, lahat na pala. Siguro to the older generations, remember to always keep an open mind and remember to be respectful pa din. Just because we're younger than you doesn't mean na you are automatically correct and you are automatically better. So, always keep an open mind and treat us then with the same level of respect you would treat someone of your age. Treat us with someone na may wisdom din sa buhay and how to go about life then. Yung kapatid mo din, si Bo, Gen Z. Gen Z din. So, paano ba kayo mag-banding as a Gen Z? Oo nga, no? Lagi may nare-reveal dito. Nanonood pa naman sa atin sila, Kuya Bong and Ate Claire. O sige, paano kayo mag-banding ng iyong sister? Minsan we're like, we watch the same shows, we read the same things, ganyan. And then ayun, like magkasundo lang kami. I actually don't know really what about, pero yun, we help each other, we love each other kasi siblings din. Masasabi mo ba na meron din kayong same mindset? Or may difference din? May pagka-difference, pero the difference isn't bad naman. It's also nice to have different perspectives in life. So, nalaman natin yung relationship niya sa kanyang ka-Gen Z na kapatid. So, kamusta naman ang relationship sa iyong parents na I think Gen X ba? Gen X. Ito naman, ni-reveal pa kung anong generation. Ni-reveal ko na, nag-reveal na tayo dito. So, kamusta naman? For me, I'm really blessed to have a good relationship with my parents. As in, compared to yung mga ka-youth ko, yung mga friends ko, when I hear about the relationship with their parents, my heart really breaks kasi they're like, oh, buti you're so close with your parents, ganyan. I see yung mga Facebook posts mo. So, I'm really thankful na close ako sa parents ko and I can tell them what I feel, nagjo-joke kami, we go out together, we laugh together. Yun. Andun pa rin yung kanilang pagiging close sa isa't isa. Kasi, aminin natin, mga ka-legit, dahil nga sa technology, yung nagdi-divide sa atin kadalasan Ultimo sa coffee shop, diba? Ganito, mag-uusap lang kayo. Naka-cellphone. True. Diba? Talagang nakatutok na sa cellphone. Pero, sa case nila, Paris, kahit nasabihin na natin merong mga ganyang gadget, hindi pa rin nawawala. Yung personal, face-to-face na bonding bilang pamilya. And magandang point yun na ano man yung ginagawa natin ngayon, mas maganda rin na mag-disconnect tayo. May napanood nga akong film hindi ko napapangalan anong film, pero napakagandang Filipino film na yung isang buong pamilya pumunta sa isang lugar, nag-outing sila. Ang ginawa ng kanilang lolo, kinuha lahat ng gadgets ng mga apo, ng mga anak. At ang sabi nung lolo sa mga apo, sa mga anak, mas maganda na mag-disconnect ka para makakonect ka ulit sa mga kapamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Kasi hindi naman natin masasabi kung hanggang kailan na lang natin sila makakasama. Kaya it's very important na
mag-connect tayo face-to-face sa mga mahal natin sa buhay. Diba? Sabi nga, kahit tayo may pandemic, itong pandemic, almost over 3 years tayo, physically disconnected man, we are socially connected with the use of technology. And hopefully, na wag itong ma-diminish itong pagkakataon na to to have our parents, loved ones na makakasama natin. Kasi, sabi nga, hindi na bumabata yung parents natin. At tayo, hindi na rin tayo bumabata. As we grow older, tumatanda na rin sila. So, seize every moment na meron tayo. Talagang gamit natin itong opportunity to take care of them, to love them, to honor them, and to value the relationship with them. So, Paris, patapos na tayo sa ating program. As we end, so, ito na lang yung final question natin for Paris. Ano yung mensahe mo sa mga ka-Gen Z mo na makapag-encourage din sa kanila to be a legit, responsible youth sa ating community? Siguro it would be learn to love and expect nothing in return. So learn to love your family, learn to love your friends, your country, your environment. And when you really expect nothing in return, you do things not out of wanting people to say good things about you, not out of superficial value, but yung totoong you're just sincere and you really love your environment, that you want to take care of it. You love your parents, that you want to take care of them or even connect with them again if ever your relationship has been And yeah, just expect nothing in return. Just do everything out of sincerity and genuinity. Yun. And of course, do it out of love. Diba? Yes. Dahil mahal natin yung mga taong nasa paligid natin. So with that, Paris, grabe, thank you. Napaka-fruitful ang discussion. Bitin ang ating kwentuhan with Paris, pero who knows, next time may invite natin. Sana hindi tong first and last time na makasama ka namin dito sa Legit. So that's it for our episode. Thank you so much, Paris, for sharing us your legit insights. And sana ikaw din, ka-legit, marami kang napulot, marami kang takeaways from this topic. At saka itong program po natin, mapapanood nyo po sa Facebook, YouTube, and Spotify. So, pakishare na po. At syempre, hindi pa rin ako patuloy ako naniniwala sa katagang ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So tayo, dumaan na tayo sa pagkabata natin. Bata pa rin naman tayo. Bata pa rin naman tayo. Pero sila Paris na yung kasunod doon. So, I do have a lot of hopes for them. So, maraming salamat. And of course, kay Kuya Bong and Ate Claire for being supportive kay Paris. And syempre, nagpapasalamat din tayo sa ating mga umagapay sa ating episode for today. Si Angelica Kalayag, si Jabez, si Rawi, and ang ating mga production technician. Of course, shoutout din sa ating mga legit na kasama dyan sa Bukawi Transmitter side. So again, this is Arwel Mendoza. At ako naman po si Kael Garcia. Until then, see you next Sunday para sa kwentuang hit Legit! Bye! Bye! Legit! Kabataan naman ang hihiring. Legit! Usapang from the real source. Legit! Mga kwentong hit. This is it. Legit!